Hi, this is Raid Strider and our lesson for today is how to compute for our payslip o yung ating sweldo. Ngayon yung sweldo natin, maraming computation dyan sa loob. Meron dyan mga deduction, yung basic salary natin, tapos yung mga deductions, tulad ng mga contribution, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, withholding tax. Tapos yung mga additions, tulad ng mga overtimes, tapos mga allowances, etc. Ngayon, pwede nating i-discuss lahat. Pwede kong i-discuss sa inyo lahat. Yung computations para dyan. Pero, para maging madali sa mga viewers natin, gumawa ako ng website kung saan pwede nyong i-compute doon yung salary nyo. Ngayon, punta lang tayo doon sa www.ratestrider.com. Yan, dito. Tapos under ng ratestrider.com, meron ditong sa options na Project Strider. Click nyo lang to. Under sa Project Strider, yan, under ng Project Strider, meron tayong dito sa under Project Strider, yung Rate Strider Salary Calculator. Click nyo lang yan. At nandito na tayo sa page ng Rate Strider Salary Calculator Beta 1.0. Ngayon, ang required lang dito ay yung field na to, yung semi-monthly. Ngayon, pinrogram ko to base sa semi-monthly na computation, kinsenas at katapusan. Kasi yun yung usual na pagko-compute ng sweldo natin. Usually, ang mga tao sumisweldo ng kinsenas at katapusan. Pero kahit gano, pwede nyo itong i-adjust para, kunyari, monthly ang sweldoan mo. Tulad ko, ngayon, buwanan ako sumisweldo, monthly. Pwede mo itong i-adjust para mag-reflect yung monthly na sweldo imbis na semi-monthly. Anong gagawin nyo? Usually, dadoblehin nyo lang to Kunyari, semi-monthly nyo 10,000. Kunyari, let's go to the discussion na sa pag-input nito. Ngayon, ang required dito yung semi-monthly lang. Kunyari, susweldo ka ng 20,000, ang semi-monthly mo 10,000. Lagyan natin yan dito. Ngayon, ang sunod na requirement, itong status mo. Tax status. Ngayon, ano ba yung status? Click natin itong legend. May lalabas na text box dito. Ito yung status mo. Ngayon, ano yung status code? Ito yung status, ito yung pagka-classify ng BIR sa status ng isang employee. Kasi, bawat employee may status at depende sa status na yun, magkakaroon ka ng exemption sa tax base sa kung anong status mo. Ito yung legend. Andito yung status, tapos kung ano yung description. Ngayon, bawat status may equivalent yan na, tulad na sinabi ko, exemption sa tax. At ang computation niyan yung yearly. Kunyari, yearly may tax ka dapat na 100,000 at kung single ang dineclare mo sa BIR, babawasan ng BIR yung annual tax mo ng 20,000 kapag single ka. Sa pagkakatanda ako 20,000 yata kapag single. Nakalimutan ko na kasi ang computation. Tapos pag HF ka naman, yata 25,000 ang ibabawas sa sweldo mo annually. Yan, pag married, iba naman. Pag ibang status code, may reciprocal o katapat na bawas sa tax mo. Kaya dapat, alam mo kung ano status code mo. Makikita mo yan sa form 2316 mo, o kaya, para mas madali, tanungin mo yung accountant mo. Kasi, alam nila yun May record sila ng tax, ng status code declaration mo sa BIR. And kunyari, ang status natin ay ME, married. Ngayon, ito lang yung required. Mako-compute mo na agad. Pero, hindi naman siya realistic. Pwede mo na siyang i-compute
click mo yung calculate, pero para maging realistic, fill upan natin itong mga iba't iba pang mga fields. Tulad ng, ano ba, miscellaneous. Ano ba yung miscellaneous? Ito yung mga dagdag sa sweldo mo. Kunyari, nag-overtime ka, o kaya may holiday pay ka, dito yung mga dagdag miscellaneous. Ngayon, paano mo ito fill upan? Lalagay mo lang dito yung amount nung overtime pay mo. Ngayon, paano mo malalaman? Meron tayo dito sa right hand side na button. Ngayon, ito, OT calculator. Click mo lang to. May lalabas na window kung saan pwede mo makompute yung overtime mo. Anong mga required? Itong daily rate mo. Ngayon, ang daily rate mo ay 300. Tapos, nandito yung mga hours mo na pwede mong inputan. Yan, bakit marami? Kasi, bakit marami? Merong regular overtime, may Sunday overtime, may special holiday, may legal holiday. Bakit ganyan? Kasi, bawat type ng overtime, may specific na rate. May rate na mas malaki, may rate na maliit lang. Kunyari, ano ba tong regular overtime? Ito yung overtime mo sa regular na araw. Kunyari, nag-overtime ka sa buong quincenas. Kasi ito accumulated ng buong, para computation sa, tulad ng sinasabi ko, sa may monthly o kunyari quincenas katapusan. Kunyari, sa buong quincenas, nag-overtime ka sa regular na araw ng, kunyari, 12 hours. Tapos 30 minutes. Sunday overtime. Ito yung, ano ba Sunday overtime? Ito yung overtime mo kapag linggo, kaya rest day mo. Kaya Sabado rin. Pag wala kayong pasok ng Sabado, tapos nagtrabaho ka, papatak yun sa Sunday overtime. O kaya, kunyari, rest day mo. Kunyari, cashier ka, tapos ang rest day mo Wednesday, pinagtrabaho ka. Papasok yun dito sa Sunday overtime. Kunyari, nagtrabaho ka ng rest day mo, lagyan mo lang 8 hours sa buong quincenas. Kunyari, nagtrabaho ka ng isang Sunday. Yan, ano tong special holiday? Ito yung mga holiday na, ito yung mga hindi regular holiday. Kaya nga special holiday. Yan, ano ba yung regular holiday muna or legal holidays? Yung legal holidays, ito yung mga nakadeclare na talaga sa batas. At yung mga nasa kalendaryo natin tulad ng Pasko, Bagong Taon, Labor Day, mga ganun. Yung mga araw talaga na talagang walang pasok. Yun yung legal holiday or regular holiday. Legal holiday. Yung mga special holidays, ito yung mga holidays na declared kunyari kunyari si Arroyo na pagtripan na ang February 14, araw ng mga puso ay special holiday. Walang pasok. Kaya papatak siya dito special holiday. Kunyari February 14. Talaga naman ang regular wala talagang ang regular may pasok talaga na kaso napagtripan nga ni Arroyo na gawing special holiday ang February 14, edi lagay natin. Nagtrabaho ka noon, edi 8 hours ulit. Tapos, yung legal holiday, ito nga sinasabi ko, yung mga regular holiday na declared na talaga, tulad ng mga Pasko, Bagong Taon. Kunyari, Bagong Taon, nagtrabaho ka ulit. 8 hours. Yan. Pag na-fill upan mo na to, click mo lang yung calculate OT. Hindi required to Kunyari, hindi ka naman talaga na Sunday overtime. Pwede mong i-leave yan ng blank. Hindi required yan. Click mo lang yung calculate, makikita mo dito yung equivalent amount nung pinag-OT mo. Tapos yung total amount na punta dito. Ngayon, ang projected OT payment mo ay nasa 15,775.94. Yan. Copy mo lang yan. Tapos, punta ka dito. Paste mo lang siya dito. Yan. Close na natin to. Diyan na yung overtime pay mo. Yung night differential, ito yung mga ipinagtrabaho mo ng gabi. Kasi declared under ng law na kapag nagtrabaho ka ng 10, kakatanda ako, 10 p.m. to 6 a.m. yata. Pag nagtrabaho ka within that hour, 10 p.m. to 6 a.m., meron kang dagdag na bayad or the night differential pay. Yan, paano may compute yun? Parang overtime pay din. Click mo lang itong ND calculator. May lalabas na window. Ito. Tapos, i-type mo lang yung daily rate mo. Kunyari, 300.
Tapos yung hours na pinagtrabaho mo. Accumulated yun sa isang quincenas. Kunyari, meron kang 30 hours and 25 minutes na night pinagtrabaho ng gabi. Ngayon, ito yung night differential mo. Copy mo lang ulit. Close natin to. Tapos paste mo dito. Yan. Tapos meron pa dito holiday pay. Yan, makikita mo wala tong button. Bakit ganun? Kasi may bawat company, iba't ibang policy tungkol sa holiday